Welcome back sa ating video. Nabitin ka ba sa episode 1 ng Solo Leveling? Halika talakayin natin ang mga mangyayari sa episode 2. Pero bago ang lahat, don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel para sa susunod na video, i-notify ka. Ano nga bang mangyayari sa susunod na episode sa Solo Leveling? Kung gusto mo malaman, mag-stay at panoodin ang videoan ito. Nung nakaraang episode, pumasok si Sung Jin-woo, Johi at ang kanilang mga kasamahan sa D-Rank Dungeon Arc. Matapos nilang matalo ang dungeon boss, isa sa kasamahan nila ay may na-discover na lagusan patungo sa isa pang dungeon. Ang hindi nila alam ito ay ang The Cartenon Temple o tinatawag din na Double Dungeon. Itinuturing itong lubhang mapanganib sapagkat ito ay hindi pangkaraniwan sa mundo ng solo leveling. Ito rin ay nagsilbing base ng mga operasyon para sa arkitekto, ang moderator ng system, at ginamit ni Ashbourne upang maghanap ng isang tao na karapat-dapat na maglingkod sa kanya bilang kanyang host at magmana ng kanyang kapangyarihan bilang Shadow Monarch. Si Jin-woo at ang kanyang mga kasamahan ay makukulong sa silid na ito at sila ay hindi papalabasin ng statue. Sa tuwing susubukan nilang lumabas o lumapit sa pintuan, agad silang aatakehin nito. At dahil ang grupo nila Jin-woo ay binubuo lamang ng mga D-Rank Hunters, batid nila na mahihirapan silang manalo sa kalaban. Kalaunan madidiskubre nila na yun lamang mga taong gumagalaw ang inaatake nito, subalit hindi sila pwedeng maghintay lamang at hindi gumalaw para lang mabuhay. Sa puntong ito, takot na ang lahat ng kabilang sa grupo kabilang na dito si Johe, ang kaibigan ni Jin-woo. Hindi nila alam ang gagawin at dahil si Jin-woo ay natural na mapagmasid at likas na matalino, nadiskubre niya na mayroon lamang exactly heights na tinitignan ng statue na para bang gusto nitong mag-bow down sila dito. At kahit punong-puno ng pagdududa ang kasamahan ni Jin-woo, wala silang nagawa kung hindi sumunod at gawin na lamang ang sinabi niya dahil na din sa sobrang pagkatakot. Matapos nito, nakita nila na nagbigay ng nakakatakot na ngiti ang statue na para bang gustong-gusto niya ang ginawa nila Jin-woo at ang mga kasamahan niya. Sumunod nito ay akala nila tumigil na sa pag-atake ang statue. Pero dito palang nagsisimula ang kanilang bangungot. Tumayo ang statue at tiningnan sila ng nakakatok na tingin. Si Jin-woo ay patuloy lamang sa pag-isip ng mga paraan upang sila ay makaligtas. Nalaman ni Jin-woo na mayroong mga katagang nakasulat sa paligid ng silid at isa na dito ang mga katagang "Thou shall worship God." Agad itong sinabi ni Jin-woo sa kanyang kasamahan at isa sa kanila ay agad na nagbigkas ng panalangin. At habang nagdadasal ito, napansin nila na para bang hindi natutuwa ang statwa at dito napansin ni Jin-woo na ibang God pala ang dinadasalan ng kasamahan nito. Bago pa man masabihan ni Jin-woo ay huli na ang lahat. At sila ay nagtakbohan habang inatake sila ng statwa. Hindi din iniwan ni Jin-woo si Johe sapagkat tila ba wala sa sarili ang kaibigan niya sa sobrang pagkatakot. Sa kabila ng kaguluhan, mayroong napansin si Jin-woo sa mga statwang may mga hawak na musical instrument. Napansin ni Jin-woo na kapag lumalapit sila sa mga statwang may mga hawak na sandata, ay aatakihin sila. Sa instinct ni Jin-woo, kabaliktaran ang gagawin ng mga statwang may hawak na music instruments. At ganoon na nga ang ginawa ng kasamahan ni Jin-woo. At nang sila ay makalapit sa statwa, agad itong nagpatugtog ng musika na nauukol sa instrumentong hawak nito. Subalit nang makarating si Jin-woo at si Johe sa statwa na may hawak na drums, hindi ito tumutugtog. At kaagadan, naisip ni Jin-woo na ito ay dahil dalawa na silang nakatayo sa ilalim nito. Mabilis na naisip ni Jin-woo na lumipat at sinabihan niya si Johe na huwag umalis sa ilalim ng statwa. Tumakbo, nagmabilis si Jin-woo at nakakita siya ng isang statwa na may hawak na instrumento, pero dahil siya lang ang hindi nakatayo sa ilalim ng statwa, nasa kanya na ang atensyon ng malaking statwa. At nang malapit na siya, napagtanto ni Jin-woo na hindi pala ito statwa na may hawak na music instrument, pagkus ito ay statwa na may hawak na shield. Agad inatake si Jin-woo ng statwa pero nakaiwas ito. At nakagapang na nga si Jin-woo sa isang statwa na may hawak na libro. Agad kumanta ang statwa at tumigil ang malaking statwa sa pag-atake. Agad tumakbo si Johe kay Jin-woo nang napansin nila na tumigil ang mga statwa sa pag-atake at nakita ni Johe na kulang na ng isang paa si Jin-woo. Tinamaan pala si Jin-woo noong inatake siya ng statwa, bagay na hindi kayang pagalingin ng isang B-rank healer hunter na kagaya ni Johe.
Kung nasyahan ka sa napanood mo, give the video a like, don't forget to subscribe, and see you next time.